So yung mga master, good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. Narito na naman tayo sa isa na naman panibagong Lalamove serye. Ayan. Nandito tayo sa sa Rusi Las Piñas. Ayan, so punta na tayo sa natin. Meron na agad tayong pick up. Dito lang ito papuntang Taguig. Laptop daw ang ipapadala. So malapit lang naman to sa amin. Kaya tirahin na natin to. So Taguig tayo ngayon. Mamaya na tayo may intro. Medyo sinisipon-sipon ako . Update ko na lang po kayo kapag nandito tayo sa ating pick up. Okay mga master, nandito na tayo sa natin, pick up. First pick up papuntang tawag nito Taguig. Ano na nangyari kay Lalamove? Talagang baka sa susunod piso na lang per kilometer nito. Hindi malayo mangyari. Grabe yun. Ang mahal ng gasolina tapos ang baba ng fare, no? Pag tumaas pa ang gasolina ng mga 2 piso, wala na. Wala na talaga. Wala nang pag-asa to. Okay. Papuntang yan, Taguig, no? Sino po nag-book nito, boss? Yung address ba doon, sakto ba? Tama naman. Itong pinpoint, ito mismo. Army Road. Saan ba daan ito? Signal. Okay, sige. Doon ang nito, sir. Sige. Madali naman siya makontak, no? Pag tinawagan ko. Okay. Sige po. Okay. Okay, so yan mga master. Hanapan natin ang kasabay ito. Kasi hindi po pwedeng talo tayo dito. Isa pa. Alam mo, ito may kukwento ako sa inyo mga master. Ito totoong nangyayari to sa Lalamove. Teka lang Mamaya. Update ko na lang kayo mamaya. Ayun. So, meron na tayong booking mga master. Pangalawang booking to. Papuntang Taytay. So, 70 pesos mahigit. Ayan, so buti na lang meron tayong kasabay. Ayan, tirahin na natin to. Pero tanongin muna natin kung saan banda kasi dalawa yung Aldana may Aldana dito sa bayan, merong Aldana sa may Sapote. So tanongin natin kung saan banda rito. Mga master, papunta na tayo sa ating second. Ano ba to? Second pick up. Papuntang Taytay. Ayan, 170 pesos plus yung 107 pesos. So, 277 lang kikitain natin dito. Ayan, pababa ng pababa Grabe, dati kada biyahe natin 400, 500 Isang isang pasada mababa na sa 300. Ngayon pababa ng pababa, 270. Ayan, at yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Napakahalaga nito mga master, na dapat maalarma na si Lalamove. So, pick upin muna natin to kasi para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Sige sir. Madali naman tawagan yung doon, Okay. Let's go. So, pag-usapan na natin yung yung napakahalaga at dapat maalarma dito si Lalamove. Ayan, let's go. 29 kilometers, so 170. Tingnan natin mga master kung gaano kababa to. So 170 pesos i-divide natin sa 29 kilometers ay 3 piso per kilometer. Kasi ma-minus pa natin yung dito 20%. Ang baba, no? So yan mga master, ganyan po kababa ang rate ni Lalamove ngayon. Hindi po tayo nagsisinungaling dito, hindi tayo naggagawa ng kwento. If you do the math, tingnan mo naman 5.8 pesos. So
Tingnan mo sa 5.8, i-minus mo pa dyan yung 20%. So, 1.16. 4. Di ba? 4 pesos per kilometer. O, saan ka pa? Di ba, talon-talo yan mga master. Sobrang baba. 3 piso. Pumapatak nga sila Lalamove ng 3 piso per kilometer. Yan talagang average niya. Ganyan kababa. Kaya hindi po pwede na hindi mag double booking at saka dumiskarte si rider, no? Yung iba nangungontrata, yung iba nagpapadagdag. Ang daming ginagawa ng mga rider ngayon para lang kumita. Kasi kung ganyan naman kababa talaga, hindi ka nakikita diyan, no? Lalo na yung iba, yung full time na dito sa sa app. At ito lang yung pinagkakakitaan nila. Ayan, kailangan magpadagdag, kanya kasi sobrang talo. Kaya naman marami mga rider ang dumidiskarte yan. Paulit-ulit nga ako sa dumidiskarte. So yan po pag-uusapan natin ngayon mga master. Dalawang klase ng diskarte na ginagawa ng mga rider dito sa Lalamove. Isang mabuti at isang masama. Para kumita. Totoo yan. Kung nalalaman niya ng management ng ng Lalamove, di ba? Mabuti yung unahin natin yung mabuti mga master. Yung mabuti yung kahit pa paano nagdo-double booking, triple booking, early drop off para makakuha ng ng another booking, yan kumita, pataas. Minsan nagpapadagdag, wala namang masama magpadagdag, lalo na kung nakikipag-usap ka na maayos at pumayag naman si client. Ayan, yung iba nangungontrata, which is wala namang masama kasi sila naman ang magdadala nun, tsaka depende sa usapan ng rider at saka ng kliyente. So napipilitan ngayon yung mga rider na kumuha ng mga oversize, overweight na parcel para lang kumita. So kailangan nila mangkontrata para kumita, no? Ayun. So halimbawa yung fare ni Lalamove is nasa 200 lang, tapos overweight, oversize, tapos sobrang layo, di ba? Kukontratahin nila ng 600 yan, 500, ganon para kumita. Yun yung mga paraan na alam ng verbal agreement between the rider and the client, no? Pero hindi naman lahat nagkakasundo. So no choice si rider kundi i-cancel at saka maghanap na lang ng ibang rider yung yung nag-book. Kasi minsan yung ibang mga kliyente naninindigan lang sila doon. Wala kasi silang alam sa sizing ng at parcel at timbang ng mga parcel Minsan naninindigan lang sila na kung ano lang yung nandoon, yan ang pabayaran nila. So yun yung inaano nila kasi wala namang control si Lalamove sa mga ganyan So ayan po yung mga diskarte. Yan ang unang diskarte na ginagawa ng mga rider. Pangalawang diskarte mga master, ito yung mga illegal na ginagawa ng mga rider. Ano yun? Bumibili sila ng mga account ng Lalamove, yung mga hindi na ginagamit, no? Bibili sila ng account ng ibang tao, tapos yun ang gagamitin nila pambiyahe. Ngayon, ang ginagawa nito mga to, no, yung talagang tumitira ng mga ganito, ang ginagawa para kumita sila, ibabiyahin nila yon. Pag maganda yung fare, okay, so kita nila. Tapos minsan may real account pa sila, pinagsasabay nila yan. Ngayon, pag nagkakataon mga master na may mga pinapadalang mga, alam mo yun, yung mga mamahalin, mga gandang gamit, laptop, cellphone, etc., yung mga medyo mahal, diba, ano ginagawa ng mga rider? Tinatakbo na nila yon mga master, no, yung iba. Paano ko nasabi yan? Paano ko mapapatunayan yan? Kasi ang dami nang nangyayaring ganyan. Isa sa kaibigan ko mismo, natangayan ng GRP ba yun? Yung mamahali na ilaw, yung taghahalagang mga hindi ko matandaan, basta 1,000 ang halaga ng ilaw, mga nasa 5,000 hanggang 10,000 yung ilaw na yun pang big bike. Ayun, so natangayan siya ng dalawa nun. Magkano yun, dalawa na yun, di ba? Sabihin na lang natin 15,000 na lang. So wala namang legit account na gagawa nun mga master,
'Di ba? Wala naman na matinong tao na gagawa nun, 'di ba? Ngayon, 'yun ang isa sa problema ngayon ni Lalamove. Dahil sa sobrang baba ng ano niya, ng fare niya, yung ibang mga rider napipilitan ibenta yung ano, yung kanilang mga account kasi tumitigil na sa Lalamove. Tapos ngayon yung mga medyo may criminal mind, 'di ba? Yung mga gustong kumita bukod sa kanilang personal account, ginagamit na nila sa panloloko yung ibang account. No? Ayun, yun na nga. Ang sinasabi ko, kagaya yan ba, laptop. Magkano ba ang laptop ngayon? Sabihin na natin, mura na. Sabihin natin 5,000, 6,000 na lang. O, di ba? Kung mababa yung pair, magkano yung pair? 170 o 100. Kagaya ito sa atin, 100 pesos. Di ba? Kung hindi real account yung gagamitin, pagpapalit mo ba yung 100 sa 3,000? Di ba? O pag tinakas na ni rider yung laptop, may benta niya ng 2,000, di panalo pa rin siya. Di ba? Malugi siya ng 100 pesos. Ngayon, kahit na maban yung account na yun, wala rin naman. Hindi rin naman siya matitrace kasi hindi naman sa kanya yun. So, ayan po ang ang problema ngayon mga master. Dati wala yan, yung mga ganyang nakaw issue na yan. At gumagamit ng mga fake account, wala yan. Nagsimula lang yan nung talagang bumaba na yung fare ni Lalamove. So, hindi alam ni Lalamove yung nangyayari na yan. Kasi, tawag nito. Focus lang sila dun sa kikitain nila eh. Pero sa labas, ang daming mga nangyayari, mga krimen. Ganon po ang sistema ngayon. Hindi ko ini-encourage yung iba na bumili ng account at gawin yung gano'n kasi hindi talaga maganda yon. Kaya lang talaga, meron talagang nangyayaring gano'n mga master. Kasi kung ikaw matino kang rider, di mo gagawin yun eh. Di ba? Yung iba, ginagawa na lang yun para kumita o talagang sadyang gano'n na sila. Iba naman, wala na, tumitigil na kasi hindi na rin kinakaya. Tulad yan, nagmahal na ang gasolina, bumaba lalo ang fare ni Lalamove. So, yan po ngayon mga master. Ang dami ko nakikita sa GC naghahanap ng mga mabibiling account, ganyan. Hindi ko naman sila pinagbibintangan na gagawa sila ng hindi maganda, pero karamihan sa mga gumagawa ng ganon yung mga hindi nila tunay na account ang ginagamit. Tapos yan, pag nagpapa-picture, hindi naman kita yung muka, 'di ba? Naka-helmet lang, nakabalaklava lang. Syempre hindi pa rin sila matitrace. Ngayon hindi natin alam kung yung plate number na ginagamit nila ay tunay kasi sa panahon ngayon hindi naman ganun kahigpit sa plate number eh. Minsan nakalagay plate number, 'di ba? Kasi wala naman talagang plate number sa panahon ngayon. So yan lang ang ayan ang issue ngayon na dapat na solusyonan ni Lalamove management, 'di ba? Nag-umpisa lang yan sa ganyan, sa sobrang pagbaba. At sa susunod yan mga master, hindi magtatagal yung mga rider, mawawala na rin yan eh. Alam nyo kung bakit? Wala naman kasing tao na kukuha ng bato para ipukpok sa sariling ulo, di ba? Ano nangyari ngayon sa Borso Philippines, wala na. Nagsara na yata eh kasi active tayo dun sa Borso eh. Pero nung nag-update sila, wala nang Borso Philippines. Nakalagay India, Brazil, Indonesia, ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko eh. So yun na, pero wala nang Philippines. Nangyari yan dahil nga dun sa ginawa din nila dati na nakipag-compete sila, binabaan nila ng husto yung pair. Tapos wala naman double book that time. Talo si rider. Ang akala nila matatapatan nila si Lalamove nung mga time na yun kasi lumakas na sila eh. Ang kaso, dahil syempre lugi si rider, hindi na bumiyahe. Kahit tayo nun pandemic, di na rin ako bumiyahe ng mga time na yun. Nakita ko mababa na talaga, hindi na kayang i-survive. Tsaka wala nang booking na pumapasok, di ba? Meron man nag-aagawan na. So yun, nawala na isa-isang rider. So pag ganito si Lalamove na sila lang yung makikinabang dyan kasi 20% is 20%, hindi naman nagbago eh. Kahit pa bumaba yan, 20% pa din yan, diba?
Eh, syempre, yung ibang mga rider, di na mabiyahe yan. Tulad ngayon, mga master, ang biyahe natin, oh, 277 lang, papuntang Taytay. Dalawa na to, ha. Baba nito. So, kailangan makatatlong booking tayo nito bago tayo makarating ng Taytay para, panalo. Diskarte ba? Hanggat, sa panahon ngayon, hanggat kaya mo diskartehan, diskarte. Syempre, pili ka lang dun sa matinong diskarte. Wag na yung masama, di ba? Napag-usapan na natin yung mga bumibili ng account kasi ang dami nang bumibili ng account. Ako, sure ako na yung bakit ka bibili ng account kung may sarili ka namang account, di ba? At anytime pwede mong gamitin sa hindi maganda yon. So, yun ang ngayon nangyayari. Kaya doon sa mga magpapadala, ingat din kayo sa sa mga rider. Kailangan make sure na sila yung talaga. Sila yung real account owner para may habol-habol kayo kasi pag wala kayong diyan, kapag hindi real account owner yon tapos natangayan kayo ng mga gamit, wala na kayong habol doon kasi naibenta na yung account na yon o nabili lang. Ang hahabulin nyo naman doon yung tunay na may-ari ng account na yun. Ang kaso nga lang mga master, siyempre di naman naamin yun sa kasalanan, hindi naman niya ginawa. Habol pa tayo, habol pa motor. Uy, nakahabol tayo. So yan mga master, yan po ang ngayon, ang tawag nito, issue na dumagdag. Kaya ayan, tayo nagbibigay ng awareness lang dun sa mga sa mga kapwa natin, mga rider at TNT. Ingat po kayo, 'di ba? Maging maging maingat. Maging aware sa kaganapan. So ayan mga master, nandito na po tayo sa sa ating drop off. Saan kaya ate? Oo, papunta pa akong Taytay. Mayroon pang kasabayan papuntang Taytay. Kasi malayo pa, kaya hanapan natin ng kasabay. Oo, papuntang Taytay din. Sige. Okay, so yan mga master, quality. Hanap tayo ng kasabay papuntang Taytay. Sir, kaka-drop off lang natin. Ayan, kaka-drop off lang natin. Hahanapan natin ng kasabay itong papuntang papuntang Taytay. Kung makakahanap tayo dito sa Taguig, subukan lang natin. So, nakakuha tayo mga master. Ay, saan ba to? 3.5 kilometers. Okay lang, sige, puntahan na natin. Alright, so meron na tayo nakuha papuntang Antipolo, pwede na to. Phase 2, Del Pilar Street, Taguig. Pilar Street, Phase 2, Western Bikutan. Sige, tingnan natin. Ayan, andito na tayo mga master. Agoy, one way. Out of coverage Ay, ito, nag-ring na. Hello po. Hello po. Ma'am, sa Lalamove po ito? Nandito po ako sa may 34C. Anong address nito, ma'am? Del Pilar po ba? Anong street to, ma'am? Nasa Del Pilar na po ako, 34C. Sige po. Oo nga, baka dito. Sige, pasensya na. Ba't kasi ginagamit nila yung address ng ibang tao? Pagkain po. Sige po. Antipolo to, ma'am, no? Okay. Bakit, ma'am, nakalagay C? Dapat D.
Sige. Pero pwede nyo i-record yan. Oh. Ipin nyo lang po. Oo. Sige ma'am. Hindi naman ito matatapon ma'am pag ganyan lagay. So ayan mga master. Dire-diretso na to, no? Unahin na natin tong sa sa tawag nito. Taytay, syempre. So tingnan mo. From Las Piñas to Taytay 170. Tapos eto Taguig to Antipolo 171, di ba? Grabe. Ang baba. Anyway, wala tayong magagawa, ganun talaga. Tirahin na natin 'to. So ayan mga master, nandito na po tayo sa C6. Dala-dala natin yung dalawa nating parcel. Isang papuntang Taytay Provincial Police Station. Basta yun na yun. Saka isang Antipolo. Guy, traffic na naman dito sa Taytay. Ito talaga mahirap dito pag medyo tanghatanghali na. Bumper to bumper na yung traffic dito sa Taytay. Hello po. Hello sir, good morning po. Salala mo po ito. Sir, nandito na ako sa sa entrance ng Rizal Police Provincial Office po. Sir, salamat Grabe, thank you. Ay. Alright, so mga master, kaka-drop off ko lang dito. Ayan, wala akong barya. Pero ginawa ni sir 200 yung payment, no? Okay na. At least naging 200, di na masama. Kaso lang wala akong panukli. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng merienda. Ayun. Pero okay na mga master, at least, di ba? Nasambot yung pang-merienda natin. Nag-tip si sir ng 30 pesos. Bossing! Black Tree, lot 10. Galing po kay Pai Tais. Galing ng ng Western Bikutan. 171. Po? Ma'am, pwede nyo dagdagan. Huwag nyo lang bawasan. Lugi sa gasolina, layo. Ang layo pa ng pinanggalingan yan, ma'am. Kabilang dulo pa ng Wag na ba? Ayan, salamat po. Thank you, ma'am. Babalik pa ako ng Las Piñas ulit. Okay, so yun mga master. Tinip na ni ma'am. So, nakakuha tayo ng tip na lahat 59 pesos. Panalo. Salamat. Alright, so yun. At syempre, papahinga muna tayo saglit. Tapos na tayo, baba na tayo. Babalik tayo ng ng NCR. So, quality ang naging natin, pasada natin dito, kumita tayo ng 500 plus. Okay, so katulad lang ng dati. Pero ito kay 3 booking bago tayo makalimandaan. So ayun mga master, meron tayong nakuha. Ito malupit na to, talagang malupit na pair na to. Galing dito sa tingnan nyo kung gaano kababa. Galing Antipolo. Tapos ang bagsak natin is Parañaque. Kung hindi lang ako pabalik, hindi ko to kukunin mga master. 157 pesos. Ang lupit. Okay na sir? Sige. Init eh. Okay na. Mahirap kasi pag walk-in, online maganda. Boss, okay na to. Okay. Parañaque. Gaya ng nakagawian, hindi tayo makikipagsapalaran dito sa Antipolo kasi
ano rito tsambahan lang ang ano dito. Ang dami mga rider dito, unahan. Depende sa lakas ng signal mo. Ang smart, ang hina ng signal dito sa Antipolo. Kanina kakalabas lang nakuha agad. Hindi pa tayo nakaswipe. So yun. Ang gagawin natin, doon tayo sa mahihinang yung malakas yung account natin. Punta tayo ng dito sa Cainta o kaya Taytay, pero mga residential lang ang natin, ang target natin. Ayan mga master, meron na tayong pick up. Ay salamat, nakakuha din ng kasabay. Meron na tayong papuntang Parañaque. So tirahin na natin to. Ayan mga master, andito na tayo sa ating first pick up. Ayan. Maliit lang. So ayan mga master, let's go. Ayan, quality. Maliliit lang yung parcel natin. So unahin na natin tong Okay. So ayan mga master, dala-dala na natin yung dalawa nating parcel, parehong Parañaque, galing ng Antipolo at saka galing ng dito sa Cainta. So hindi po nagkakalayo yung presyo nito. Mas mataas pa yung galing ng Cainta kaysa galing ng Antipolo. Ang gulo talaga nila, alam mo no? Ewan ko ba, ano ba nangyayari dyan sa sistema nila, alam mo? Parang hula-hula na lang yung Aw! Tubig pala yun. Parang hula-hula na lang yung nilala mo ba? Basa ako dun Yung pair niya. Ang gulo, di ba? Salvador Broa. Dito ba sa Kumdas mo, sir? Parang dito yan Ito yung address Dito, sir. Kabiyang gate tayo, sir. Doon. Hindi ko matawagan Deliver ba? Deliver. Yan. Saan? Sir. Ayan. Hindi nga matawagan tawag nito. Unattended. Sa head office daw. 156. May na lang 20. Ayun, sakto. 20 na lang talaga. Ayan. Salamat po. 156. Ginawa niyang 180. So, meron tayong tip na 24 pesos. Panalo na yung mga master. Pambawi sa gasolina. Ito mahirap mga master. Traffic. Sobrang traffic. Malupit. Imagine mo yung 6 kilometers na natin 6 kilometers away. Ang tagal. Ayun, malapit na po tayo mga master. Tapat daw ng basketball court Boss, ito ba yung ano ba to? Mariano? Yon. 3088C. Sige. Teka. Init. Grabe. Dito po ba ito sa may mga aso? Sige. Okay na po. Okay na. Tapos na tayo sa ating kumita na naman tayo mga master. Panalo na yun. 5 booking pero quality. May mga tip tayo lahat ng halos lahat ng ating drop off may tip. So meron pa ba tayong wallet? Meron pa tayong dalawa. Sobrang nakakapanghina ngayon kasi sobrang init ng panahon. So hindi ko kayang tuloy-tuloy yung biyahe. Kailangan talaga magpahinga.
Tayo naman mga master, half day lang tayo lagi, kaya yan. Pero kahit pa paano, kahit na half day tayo, panalo pa rin naman yung mga booking natin. Hill. Thank you, thank you. Ayos oh. Ang lupit na security guard dito mga master, foreigner, English speaking. Saan ka pa? Yung security guard dun sa village, English speaking. Nahirapan siya mag-Tagalog. Halata mong English speaking. Pero pinipilit niya mag-Tagalog. Galing, no? Shoutout sa kanya, sir. Shoutout sa boss. Ang apelyido niya, Roberts. Foreigner. May lahi. Alright, so ayan mga master. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog, no? Pansamantala ko munang tatapusin itong vlog natin. At tayo po ay magpapahinga na muna. At sobrang napakainit po talaga. Ang oras po ay 3:00 ng hapon. Kasagsagan ng init ng araw. So nung papunta nga ako dito sa south, nakailang tigil ako kasi nagpapahinga ako. Grabe, napakainit talaga. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na update mga master. Ngayong Sunday wala tayong vlog syempre. Baka umakyat ako ng Marilake. Mag chill ride tayo doon, manood tayo ng mga kaganapan doon. So yan po. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Road to 100,000 subscribers na po tayo mga master. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nanonood, sa mga bumibisita rito sa channel natin, sa nanonood ng mga long videos natin, short video natin. Yan, maraming salamat. Sa mga bago at mga lumang content natin na pinapanood pa rin until now, maraming salamat po. Yan, hindi po mawawala yung mga content na kagaya niyan. Siyempre nadagdagan lang. Okay, so ayan, siyempre meron pa tayong adventure vlog tsaka fishing vlog. So yun. Pero hindi natin madalas na ginagawa yun kasi nga medyo magastos. Wala tayong sponsor para dun. Yung pa travel medyo magastos talaga yung mga travel vlog. So yun. Kaya siguro pag nakakaluwag tsaka lang kami nagka-camping and fishing vlog. Ayan. Pag nakakaluwag lang naman. So ayan, pag medyo lalamove serye muna tayo. Uy, habol tayo, habol. Ay grabe, nasarahan tayo. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy na pagsuporta at pagtutok dito sa channel natin. Naway marami pa tayong mga content na magawa sa mga susunod na panahon. At yung mga master, na-appreciate ko lahat ng inyong suporta.